Magandang umaga sa inyong lahat. At tayo po ay magsimula na sa pagsamba natin sa ating Panginoon. Bago tayo magsimula ay tumayo tayong lahat at tayo ay manalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat muli, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay niyo sa amin ng kalakasan, karunungan, at katagumpayan. At narito kami, Panginoon, para sama-sama kami na magpuri, mag-umawit, at higit sa lahat po, Panginoon, tumanggap ng pagpapalang espiritual mula sa inyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa natapos na isang linggo po, Panginoon, sa mga pagpapala niyo, sa pag-iingat niyo sa amin lahat. At higit sa lahat po, Panginoon, sa katatagan ng aming buhay espiritual, maraming salamat po, Panginoon. Bago kami magsimula, Panginoon, kami humingi sa inyo ng kapatawaran. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung ano man nagawa namin pagkakamali sa isip man, sa salita o sa gawa. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapatawa niyo sa amin. Bagamat lagi kaming nagkakamali, nagkakasala, nandiyan palagi, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa lahat po, Panginoon. Kulang ang oras na ito, Panginoon, para kami magpurit, magpasalamat sa inyo. Salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, itinatas namin sa inyo ang aming pagsama-sama sa inyo po, Panginoon. Pagsama-sama namin lahat upang kami magpurit sa inyo po, Panginoon. Dalangin namin na ang sung leader po, Panginoon, ingatan niyo sila. Bigyan niyo sila po, Panginoon, ng boldness na manguna sa aming pagpupurit, pag-awit po, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, ang kalakasan ng aming song leader po, Panginoon, at lahat ng mga awit po, Panginoon, sa umagang ito. Kayo po ang magbigay sa kanila ng katalinuhan at kalakasan. Gayon din po, Panginoon, sa magbibigay ng mensahe sa inyo sa umagang ito po, Panginoon. Dalangin namin na puspusin niyo siya po, Panginoon, na mula lamang sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig po, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang Sunday service namin sa umagang ito, dalangin namin na ihanda po ninyo, Panginoon, ang aming mga puso at kaisipan upang sa gayon, Panginoon, ay pumasok ang inyong mga salita at tulungan niyo kami, Panginoon, na manatili sa amin ang inyong mga salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maisapamuhay ang inyong mga salita po, Panginoon. Sa gayon, mapagtagumpayan namin ang hamon ng mundong ito, Panginoon, na napakagulo po, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magtagumpay kami bilang mananampalataya sa inyo. Salamat sa lahat po, Panginoon, at naway kumilos ang banal na Espiritu upang sa gayon ay maunawaan namin lahat ang inyong kalooban sa amin sa umagang ito. Salamat sa lahat po, Panginoon, at simula ng Sunday service namin sa umagang ito, kayo po ang manguna sa amin, kayo po ang bibigay sa amin ng kalakasan, kayo po ang mabigay sa amin ng katagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isa pong magandang umaga sa bawat isa. Napakarami po nating dapat ipagpasalamat sa ating Diyos. Amen? Sa nakalipas po na isang taon muli, naranasan natin ang kabutihan ng ating Diyos. Dumaan man po tayo sa pagsubok, sa kabigatan, sa karamdaman, sa mga suliranin. Pero isa po yung pangako ng ating Diyos na kailanman hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Amen. God is with us. He is our Emmanuel. Amen po ba? Amen. Kaya sa oras na ito, pasalamatan natin, purihin natin ang ating Diyos, bigyan natin siya ng papuri at pagsamba dahil siya po ay karapat-dapat ng lahat ng ito. Sige po, bago po tayo umawit o habang umaawit po tayo, batiin po natin ang bawat isa ng isa pong maganda at mapagpalang umaga. Magkamayan po tayong lahat. As we come into your presence, we remember every blessing that you poured out your freely from above. Lifting gratitude and praises. Gratitude and praises for compassion so amazing.
Lord, we've come to give you thanks for all you've done. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up. Songs of freedom. Songs of freedom. Forever we're changed because of your love. Once again. As we come into your presence, every blessing that you poured out so freely from above, lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we've come to give you thanks for all you've done. Because of love, we are forgiven, O Lord. Because of your love, our hearts are clean, and we lift you up. We lift you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. Thank you, Lord, for the love that you've given us. We give you praise, we give you glory. Because of your love, we're forgiven. Yes, O Lord. Because of your love, our hearts are clean, and we lift you up, O Lord. We lift you up. The songs of freedom. Songs of freedom. Forever we're changed because of your love. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. Oh, we lift you up. The songs of freedom. Forever we're changed because of your love. We're going to lift up the songs of freedom. Amen? Dahil po sa presensya ng ating Panginoon, there is freedom, there is peace, there is love, there is joy. Kaya malaya po tayo na magpuri, umawit, sumamba sa ating dakilang Diyos. Umawit po tayong lahat. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Yes, O Lord. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is peace. There is peace. There is love. There is joy. There is joy. It is for freedom you set us free. It is for freedom that you set us free, Lord. It is for freedom you set us free. Sabihin po nating lahat, I am free. I'm free. I'm free. I'm free. Free to sing, free to dance, free to worship the Lord our God. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Oh, where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
It is for freedom you set us free. I'm free. We are free, Lord, because of your love, because of you, Jesus. We will walk in your freedom, walk in your liberty. We will walk in your freedom. We will walk in your freedom, walk in your liberty. And we will dance in your freedom. We will dance in your freedom, dance in your liberty. Oh, we will dance in your freedom, dance in your liberty. This time, isigaw po natin, where the Spirit of the Lord is, There is freedom. amen. Where the Spirit of the Lord, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Minsan pa, where the Spirit of the Lord, where the Spirit of the Lord is, There is freedom. oh, where the Spirit of the Lord is. There is freedom. Thank you, Lord, for the peace, the love, and the joy. There is love, there is joy. It is for freedom you set us free. It is for freedom you set us free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. We thank you, Lord Jesus Christ, for the love that you've given us, for giving us Jesus, for saving us, Lord. We will walk in your freedom, walk In your liberty, we will dance in your freedom. We will dance in your freedom, Dance in your liberty. We will dance in your freedom, dance in your liberty. Thank you, Jesus Christ. We give you praise and we give you glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Masarap po sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Mayroon pong kalayaan. Kalayaan na itaas yung ating mga kamay, itaas ang ating mga tinig, itaas ang ating mga puso sa ating Panginoon. At ang ating mga dinadala-dalang mga kagabigatan, suliranin, idulog natin lahat sa ating Diyos dahil ang pangako niya, lagi po siyang nariyan para sa atin, hindi niya tayo iwan kailanman. Kaya sa oras na ito, patuloy natin ang pasalamatan ng ating Diyos. We thank Him for the love that He has given us. We thank Him for giving us Jesus Christ for our salvation. Awitan po natin ang ating Diyos. Thank you for the way that you love us, how you love us. Thank you for the way you have made us. We were created for your pleasure, for your glorious, for the glory of your name. Thank you for the way that you love us.
for the grace. Thank you for the grace that has saved us. You forgave us. Thank you for the way you have freed us. We've been ransomed, been rescued. We have been ransomed. We've been rescued. We've been purchased with the price of your own life. Thank you for the way that you love us, Jesus, faithful King. Lord, with grateful heart we sing. How great is the love, how great is the love of our Savior. The weight of the cross, the weight of the cross, the curse of my shame. You carried it all and rose from the grave. How great is the love, great is the love of our Savior, of our Savior. Thank you for the way that you love us, how you love us. We thank the Lord our God. Thank you for the way how you love us, how you love. We thank Jesus Christ for the life that He's given us. We thank Jesus for our salvation. That you love us, how you love us. Thank you for the way that you love us, Jesus, faithful King. Lord, with grateful heart we sing. How great is the love, how great is the love of our Savior. The weight of the cross, the weight of the cross, the price of my shame. You carried it all and rose from the grave. How great is the love, how great is the love of our Savior, of our Savior. Thank you for the love that you have for us, O God. Truly, the Lord, sa oras na ito, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. We open our hearts to you, Lord God, sa pagtaas namin ng aming mga boses, sa pagtaas ng aming mga kamay, sa pagtaas ng aming mga puso sa iyo, Panginoon. Kasabay nito ang pagtaas, Panginoon, lahat ng mga kabigatan ng aming mga buhay, Panginoon, ang lahat ng mga suliranin, ang lahat ng karamdaman, ang lahat ng kalungkutan, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, sa iyong banal na presensya, may kapangyarihan, may katugunan, may kalakasan, may kaligayahan, may kapayapaan, Panginoon. Wala po kaming ibang nais kundi Ikaw, Panginoong Yesus. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan ng aming isip. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan ng aming puso. Ikaw ang nagbibigay ng kalakasan aming katawan. At patuloy mo kaming ginagabayan sa aming paglakad sa araw-araw, Panginoon. Kaya sa oras na ito, we just lift the name of Jesus on high. We just give Him thanks.
We glorify His holy name. Sa oras na ito, pasalamatan natin siya sa kanyang kabutihan, sa lahat-lahat ng ginagawa niyang kabutihan sa ating buhay, sa kanyang katapatan. Kilalanin natin ang kadakilaan ng ating Diyos. Awitin natin. Sabihin natin, You are a great God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. We sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. We sing Jesus, the name above all names, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Sabihin natin, Jesus, the name above all names. You are the name above all names. You are worthy of all the praises, Lord. In my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. 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 Oh, you are so great, oh Lord. Jesus, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. We give you praise, Jesus. We lift your name on high. Wala kaming ibang itataas kung hindi ikaw, Panginoong Yesus, sa aming buhay. We give you glory, we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen and amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngayon po ay ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Si Pastor, ang ating mahal na Pastor, Pastor Melvin Dizon Bisda. Bago siya umakyat, atin po siyang ipanalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mahal na Pastor, Pastor Melvin Dizon Bisda po, Panginoon. Dalangin namin po, Panginoon, ang katagumpayan ng kanyang paglilingkod sa inyo po, Panginoon. Ang kanyang kalakasan, higit sa lahat po, Panginoon, karunungan na nanggagaling sa inyo. Dalangin namin po, Panginoon, na lahat po ng mamamutawi sa kanyang mga bibig, sa kanyang bibig po, Panginoon, ay manggagaling lamang sa inyo po, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang basbas nyo sa umagang ito, na lahat ng kanyang bibitawang mga salita nyo po, Panginoon, ay aming matanggap at higit sa lahat manatili sa aming mga puso't kaisipan po, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon, sa umagang ito na maunawaan namin ang inyong kalooban sa amin sa pamamagitan po, Panginoon, ng banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng kaunawaan sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na bibitawan ng aming mahal na pastor. Tulungan po ninyo, Panginoon, ng aming pagsiservisyo namin sa inyo sa umagang ito ay maging kalugod-lugod nawa sa inyong harapan po, Panginoon. Naway kayo po ang mapurihan namin at madakilan namin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Ganyan din po sa ating mga kapatid na makakatunghay nito na ating video o na sa online, purihin ng Panginoon. Huwag ho kayo magtaka, this is not last Sunday of the month. Kasi maaaring iba siguro napaisip, ba't si Brother Megs or si Brother Melvin ang naka-assign ngayon. Purihin ng Panginoon kasi po tayo po ay naatasan ng ating Panginoon na siyang magdala ng mensahe ngayong umaga. Purihin ng Panginoon at pinagkatiwala po sa atin ni Pastor Archie na mapangunahan ng bawat isa para maihayag ang salita ng Diyos, ang mensahe sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy din po natin ipanalangin si Pastor Archie, maging ang kanyang may bahay na kasalukuyang nasa Sydney, Australia. Kasi po meron po silang gampanin doon. At the same time, definitely they're going to grab that opportunity para mabisita yung kanyang kuya. Yun po yung pinakapanganay niyo po, no, kuya? So purihin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Archie. Sabi po sa tema ng ating simbahan ngayong taon, Matuwid kay Kristo 2025. At yan po ay revelation na pinagkaloob ng Panginoon sa ating pastor sa Kawikaan 14:34, nang sabi, ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Matuwid kay Kristo. Sabi nga, yung MA or yung mapagpakumbaba, tapos po yung TU or yung tu, tumutungo sa Diyos, then yung winawaksi ang kasalanan, at yung D, dumudulog sa panalangin. Iyan po yung, kumbaga, hindi lamang po iyan tema ng ating simbahan, bagkus iyan ang ating, kumbaga, sa buong 2025, yan ang ating ultimate goal. Di ba po? Yan ang ating parang diyaan nakatuon ang ating pansin, ang ating paningin bilang isang lingkod ng Diyos, bilang anak ng Diyos na maging matuwid kay Kristo. Alam ko po ang bawat isa sa atin dito, pagpasok ng taong 2025, tiyak meron din tayong isinet na goal for us.
or para sa inyo. Parang ako po, siyempre ang isa rin sa goal ko na talagang tulungan ako ng ating Panginoon, kahabagan tayo na malakaran talaga natin ang tema ng ating simbahan bilang isang lingkod o manggagawa ng ating Panginoon. Sa personal, parang pagpasok nung taon, sabi ko, Lord, parang inilista ko yung mga bagay na hindi ko nagagawa or mga bagay na hindi ko naging priority nung nakaraang taon na alam ko naman na pag ito ay aking nalakaran o aking ginawa, ay makakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos at makakapagbigay ng kabutihan, hindi lamang po sa akin, maging sa aking pamilya. Pwedeng sa larangan ng trabaho at kung ikaw na may estudyante, siyempre sa eskwelahan. At pagpasok ko nung taon, siyempre po, di ba, naging very busy tayo nitong mga holiday season, kabila-kabila ang mga birthday parties, reunion. Nagulat po ako kasi first week, nagtimbang po ako Ang huling timbang ko, 73 kilos. Yun na ho yung pinakamagaang ko. Nag-umpisa ho kasi tayo na ang timbang ko po noon, siguro baka napansin nyo, balikan ho natin 1 year and a half ago, 83 kilos ho ako noon. XL. Malapit na ako dun sa double XL. Purihin ang Panginoon, unti-unti, nababawasan tayo ng timbang kasi ang goal ko noon, hindi magpapayat po Ang goal ko noon, maging healthy po ako. Kasi, maraming mas bata pa sa akin, lalo na ho sa trabaho po namin, na-stroke. Tapos yung iba, talagang napakaaga, pinag-graduate na ng ating Panginoon. Siyempre po tayo, ang ating hangarin, ang desire ng ating puso, humaba pa ang buhay natin upang magamit pa tayo ng ating Diyos. Siyempre, nakita natin, lalo na bilang magulang, pag nakita nyo yung mga anak natin, ako po kasi, sa amin po ni Sister Jing, mga young adult na po yung anak namin Siguro lalo na doon sa mga magulang dito na ang anak nyo ay bata pa, talagang isa lang ang naiindisin mo, di ba? Na, Lord, bigyan mo ko ng mahabang buhay para yung mga anak ko, para pag dumating yung time na ako ay graduate na, settle na sila, di ba po? So, nagulat ako, dahil yung pagtimbang ko nga nahuli ako, bumalik ako, 77 kilos. Kaya sabi ko, naku, yari ito. Ang dami pa naman nagbigay sa akin ng polo. Sabi ko, naku, baka mamaya yung butones. Dati ko kasi yung butones sa mga polo ko, kulang kung makakapagsalita lang ho sila, sinasabi niya siguro, kapit lang kapatid, lalo na pagka umupo ho ako, kasi lumalabas ho yung Pero purihin ng Panginoon, kaya pa namang i-squeeze yung large. And sa isang hangarin na, Lord, then syempre, yun ang gusto mo mangyari, maging healthy ka. Kasi iba po yung pagiging physically fit sa pagiging healthy. Kasi I can say na, yung nakaraang taon, I can say na talagang physically fit ho ako. Bakit to? Nakapag-bike nga po ako na 300 kilometers po in 22 hours. Pahinga lang kain, we break. I can say na physically fit ako. Pero nung nagpa-check up po ako, ang taas ho ng uric acid ko. So, hindi ako healthy. Cholesterol ko, borderline. Sugar ko, borderline. Kaya nga po nagsisimvastatin po ako, rosuvastatin, tsaka po metformin. Natatandaan ko, sabi pa ni doktora, nagme-metformin ka, pero hindi ka pumapayat. Sabi ko, nakakapayat pala yung metformin. Kaya naging regular ang pag-inom ko. Pero hindi ho pala yun Kailangan talaga, disiplinado ka sa mga kinakain mo, disiplinado ka sa mga physical activities mo. Minimum po daw dapat po natin 6,000 steps. Purihin ng Panginoon kasi may technology na ho tayo ngayon, sa cellphone, sa smartwatch, mabibilang yung steps mo. 6,000, yan daw yung average sa dapat na nilalakad natin. Ngayon, kung gusto mong magkaroon ka ng fat burning na activity, kailangan daw 10,000.
Minimum. Yung pataas. Punta lang ho kayo ng mall, makaka 6,000 na ho kayo. Tapos yung everyday na activities ninyo, kaya nyo na siguro yung 4,000. Lalo na po, ako pagka nag-admin po ako sa opisina po namin, sa Palangka, 8th floor po yun eh. Pababa po, hinahagdan ko. Tapos, pagpapanik, minsan, pag maraming tao sa elevator, tinatsaga ko na lakarin hanggang 8th floor. Purihin ng Panginoon, kinakaya naman, siguro nga po dahil kahit papano, nagbibisikleta po kasi tayo, kaya kaya nung cardio. So, ganun ho natin ginagawa. Maaring ilan ho sa atin dito ang goal for this year, 0 utang. Amen? Madami napapatango eh, di ba? At wala namang imposible yan kung talaga pagkakatiwala natin sa Lord at magiging disiplinado tayo sa paggamit ng ating pananalapi. O kaya yung credit card natin, wag na ho natin dalhin. Kasi darating naman din ang time, i-allow din naman ni Lord yan na magagamit mo uli yan. Bakit? Kasi may disiplina ka na. Di ba po? Andun na rin yung siguro goal natin na, hindi na ako magbabawas na ako ng kain, babawasan less rice na ako ngayon. At bilang Kristiyano naman, Lord, talagang tulungan mo ko na ang goal ko for this year, ay hindi lang ako maging isang Christian pag Sunday. Goal ko, Lord, tulungan mo ko sa habag at grasya mo na makadalo din ako ng Bible study. Magkaroon din ako ng personal na devotion at yung prayers ko madagdagan. Kaya nga, sa taong ito, matuwid kay Kristo, 2025, tayo ay maging mapagpakumbaba, tumutugon sa Diyos, tumutungo sa Diyos, winawaksi ang kasalanan at dumudulog sa panalangin. Kaya tayo po muna ay manalangin. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Sa umagang ito, Panginoon, na kami po ay inyong tinipon. At patuloy, Lord, na sa isang hangarin namin, Panginoon, na ikaw ang maluwalhati, maitaas sa aming kalagitnaan, sa ministeryong ito, sa buong Peace of Harvest Christian Ministry. Hindi sa mga lingkod mo, Panginoon, na iyong ginagamit, kundi ikaw, Panginoon, ang maluwalhati, Panginoon. Panalangin namin, Panginoon, sa habag at grasya mo, patuloy na bigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan upang ang mga salita mo na aming mababasa at mapapakinggan, Panginoon, ay makita namin ang nilalaman nito nang naayon sa iyong kalooban at katuruan. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumidepende at humingi ng karunungan at katalinuhan at katapangan upang maipahayag ang salita mo, Panginoon, nang naayon sa iyong katuruan at kalooban at higit sa lahat ng may pag-ibig. Kaya Lord, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Yan. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Jeremias 1:1 hanggang 10. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Hikias, isang pari na mula sa bayan ng Anatot, sa lupain ni Benjamin. Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong 13 taon ng paghahari sa Juda ni Haring Hosayas, anak ni Haring Amon. Muling nagpahayag si Yahweh sa kanya ng si Heyoakim na anak ni Yosias, ang hari ng Juda. Maraming beses pa siyang nagpahayag pagkatapos noon hanggang sa 11 taon ng paghahari ni Sedekias na anak rin ni Hosias. At noong 5 buwan din ng taong iyon, ang mga taga-Jerusalem ay sinakop at dinalang bihag sa ibang bansa. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita, bata pa po ako. May excuses, ano? 7, subalit ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat
Ang aking sasabihin sa iyo, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Verse 9, pagkatapos unat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang kanyang mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Purihin ang Panginoon. Sa umagang ito, ang mensahe na binibigay sa atin ng ating Panginoon na maging matuwid kay Kristo, parang bilang Kristiyano, natanong ba natin sa sarili natin na sa taong ito na magiging pakipakinabang ba ako sa Diyos? O bilang Kristiyano, parang walang akong magiging silbi sa Diyos? Last Sunday po, nakita po natin, itinalaga po ng ating pamunuan sa panguna po ni Pastor Archie at ng ating chairman, yung kapatiran po natin na bago po nating Board of Elders si Sister Baby. Purihin po ang Panginoon, sa Diyos po ang kapurihan. Last month po, nagkaroon po ng annual meeting ang mga Board of Elders at nung first Sunday, nagkaroon po ng parang meeting of the minds kasi may mga names po na kaming ipinapanalangin. Tapos sabi nga ni Pastor Archie, by next week, kakausapin ko yung kapatiran. Kung talagang loloobin ng ating Panginoon, mapangyayari ko ano man ang plano. Alam niyo po, purihin ng Panginoon, siguro narinig niyo naman po last Sunday, sa bago po ipanalangin or italaga ni Pastor Archie, na yung kapatid po pala natin, ang prayer niya pagpasok ng taon ay, Lord, gusto ko magpagamit sa iyo. Kaya lang hindi niya alam sa anumang saan bang ministry sa ilalagay. Yes, part siya ng isang ministeryo ng ating simbahan kasi nga kasama siya sa women's ministry. At hindi lang yun, ginagamit din silang daluyan ng pagpapala sa ating simbahan kasi mga anak din nila at sila yung nagiging daluyan ng mga maintenance medicine or mga vitamins. So purihin ang Panginoon, nung in-approach siya ni Pastor Archie, nagtugma na andun yung confirmation na talagang gusto siyang gamitin ni Lord. Kasi in-impress sa heart niya ng Banal na Espiritu na, hindi, magpagamit ka. Tapos ang confirmation, nung kinausap sa ni Pastor Archie, kung natatandaan niyo po na, I think first Sunday ata iyon, pagkatapos natin, nagkakantahan tayo rito na wala si Pastor Archie. Andun sila. Tapos nakita, pagpasok ko nga po doon, kita ko nga po na nag-uusap sila. At andun yung nakita ko po si Sir Baby na umiiyak siya kasi hindi siya umiiyak dahil nalungkot siya, bakit siya ang itatalaga. Naiiyak siya, bakit? Kasi yun yung confirmation ng panalangin niya, Lord, saan mo ako gagamitin? Itong Jeremias 1 hanggang 10, ito ay isang pagtatalaga din. Bilang tayong mga Kristiyano, sa taong ito, natanong ba natin na, Lord, magiging kapakipakinabang ba ako sa iyo? O baka naman dadaan uli ang buong 2025 na kagaya lang din ng 2024 na ako'y nakaupo lamang o ako ay parang eto lang, kung ano yung 2023, kung ano yung 2024, status ko. Walang progression. Kaya nga di ba pagka gusto mo ng progress, kailangan may progression. Kailangan may pag-usad. At paano tayo magiging matuwid kay Kristo kung hindi rin natin yan magiging goal sa ating buhay. Sabi nga po, karamihan ng mga tao ay hindi nagtatanong pagdating sa spiritual na bagay na kung magiging kapakipakinabang ba ako sa Diyos sa taong ito o parang the usual Christian o masakit man tanggapin, parang walang silbi. Dahil ang mga tao ay may likas na may likas tayo na naisin natin, di ba po? Kung saan man tayo ilagay, kasi yan ang kultura natin, na pag tayo nilagay doon, as much as possible, ang gusto natin, mag-excel tayo.
Nandoon yung drive to excel. O kaya ayaw natin nung nakaupo lang tayo. Lalo na, di ba po, kung extrovert ka. Hindi, kailangan may involvement ako dyan. Kasi yung mga introvert, hindi naman sa ayaw nila, talaga lang hindi sila very bold na magsabi na, sige, tutulong ako. Minsan nga po, baka magulat ho kayo, yung mga tahimik ho dito sa simbahan, napakaganda ho pala ng role nila sa ating simbahan or sa ministry ng ating Panginoon. Kasi minsan may thinking tayo na para lang masabi tayo na lingkod tayo ng Diyos, yan yung mga tumatayo dito sa harapan. Yan yung mga tumutugtog, yung nagsasalita, nagpapakanta, or yung nag-a-usher, yung bumabatin, umiikot, or yung mga kabataan. Hindi po eh. Walang sino man sa kanyang wastong pag-iisip ang talagang nagnanais na maging walang silbi. Sabi nga sa Biblia, maging inutil o walang silbi sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Hindi tayo kailanman magiging walang silbi sa Diyos dahil sa ilang pisikal na katangian o kapansanan o kakulangan man sa edukasyon. Wala namang pamantayan. Kung natatandaan nyo po, bago po italaga ang ating kapatid bilang maging board of elders, hindi naman sinabi doon na kailangan graduate ng ganito. Yes, may pamantayan na ng Diyos, pero hindi sinabi doon na kailangan ganitong level ang naabot niyan sa edukasyon. Ang kailangan, ito ang katangian niyan o katayuan niyan sa lipunan. Ang kailangan niyan, tinitingalayan para maging board of elders. O sa anumang personalidad, ay hindi pwede maging worker yan. Tatahimik yan eh. Ay, hindi pwedeng ganito yan, ganito ganyan, kasi parang wala pong ganun. Kung ano ang ating pinagtutuunan ng pansin sa ating buhay, ay siyang magpapasya kung tayo ay magiging kapakipakinabang o walang silbi sa Diyos. Ang Jeremias 1 hanggang 10, nagpapakita sa atin ng tatlong bagay na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Pagtuunan ng pansin upang maging kapakipakinabang sa Diyos. Upang ang pagiging matuwid kay Kristo talagang makamtan natin sa habag at grasya niya sa taong 2025. Ano po yung tatlong bagay na yon? Una, maging kapakipakinabang sa Diyos, yan ang nilalaman na mensahe ng unang Jeremias. Sabi po dito, pagtawag ng Diyos. Wala hong nagumpisa sa atin dito sa ministry nang hindi tinawag ng Diyos. Wala hong na-born again ho sa atin dito kung hindi ho tayo tinawag ng Diyos. Kaya nga hindi ho natin pwedeng ipagmalaki sa Diyos na, Lord, sabi doon sa salita mo, di ba? Sa John 3:16, For God so loved the world, He gave His only begotten Son, for whoever believes in Him. O Lord, di ba sabi doon, kung sino mang manampalataya sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nanampalataya ako eh. Pero kung susundan niyo po yung verse noon, sa John 6:44, sinasabi po doon, lahat ng inilapit sa akin ng Diyos Ama ay aking tatanggapin. Ibig sabihin, hindi pa rin ho sa ating nanggaling yung pananampalataya na ibinibigay natin sa ating Panginoong Jesus. Kasi nga, may pagtawag sa atin ang Diyos. Sabi po sa verse 4 to 5, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Sa mga lingkod ng Diyos, anuman ang ating katungkulan ngayon, hindi pa ho pala tayo, or bago pa lang ho tayo ipaglihi ng ating nanay, pinili na ho tayo ng ating Diyos. Sabi po sa awit 139 or 139, 13-14, ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hugis mo akong bata. Si Jeremias ay tinawag ng Diyos nung siya ay binata pa. Probably siguro kung binata siya, siguro baka teenager po siya noon.
Siya ang huling propeta na ipinadala ng Diyos sa katimugang kaharian ng Juda bago ang pagsalakay sa Babylon at ang pagkatapon sa Babylon na marahil ay isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Israel. Ang pangalang Jeremias ay nangangulugan ng itinalaga ni Yahweh. Ang pagtawag sa Diyos or ang pagtawag ng Diyos ay isang appointment. Sinadya ng Diyos ang paghirang ng mga tao. Ang pinakalayunin ng Diyos para sa atin, ang kanyang mga tagusunod ay maging higit na katulad ng ating Panginoong Hesus. Maging matuwid kay Hesus. Naglingkod si Jeremias sa maraming hari. Tapat siyang naglingkod sa Panginoon sa loob ng mahigit 5 dekada. Siya ay kapaki-pakinabang at tapat sa Diyos. Kung tayo ay tumutuon at tumutugon sa pagtawag ng Diyos sa ating buhay, patuloy at tapat tayong maglilingkod sa Diyos, anuman ang mangyari sa atin. Kanina nabasa ho natin, sinabi niya, Lord, bakit ako? Kumbaga nung panahon yun, uso na rin ho pala yung nagiging paniki, ano? Parang sa atin sa church, di ba? O ikaw na mag-lead nun. Ang sagot, ba't ako? Sa pamilya, di ba? Kakain na lang. O sige, piling nung isa, pangungunahan na nung isa kasi sa'yo nag-initiate. O sige, bago tayo kumain, pray na tayo. Pag-pray mo na. Sasabihin nung isa, nakayuko na, inunahan niya na ng yuko eh. Kasi baka siya matawag. Kaso siya yung tinuro, sige na, brother, pag-pray mo na. Kulang lang sabihin, ba't ako? Pero pag titignan ho natin, pwedeng dalawang perspective ho yung pagsabi ni Jeremias na, ba't ako or bata pa ako. Kasi pwedeng nandoon yung kanyang pagpapakumbaba na alam niya sa sarili niya, wala siyang kakayahan. Kasi bata siya or bata pa siya. Nandoon yung kanyang reverence sa Lord na alam niya makapangyarihan ng Diyos, pero sinabi niya ang kanyang saloobin na, Lord, bata pa kasi ako Or pwede namang sa panahon natin, talagang yung pagsabi ng bata pa ako, talagang ayaw. Pag tayo tinawag ng Diyos, Diyos ang maghuhubog sa atin. Natatandaan ko po, nung time na si Pastor Noli ay nagkasakit, si Pastor Archie na po yung humalili. At doon nakita ni Pastor Archie na talagang hindi madali nagampanin ang pangunahan, ang mga tupa o bilang pastor. Nung time na binebless yung apartment po ng tiyahin namin sa Santo Niño, doon ako kinausap ni Pastor Archie. Sabi niya, brother, matagal niya na daw din pinagpre-pray na magkaroon siya ng katuwang. Ako naman din po noon, matagal ko na din pong pinagpre-pray kasi nung tayo po ay nakakilala sa Diyos, yun na rin po talaga yung desire ng puso ko na makapaglingkod sa Diyos. Hindi ko lang alam kung sa anong pamang ministeryo kasi nag-umpisa po ako, tambourine dancer po So hanggang sa nagamit po tayo sa music team at darating po yung pagkakataon pala na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon na magamit upang makatuwang ni Pastor Archie or dumating ang pagkakataon na magamit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Diyos ang naguhubog sa atin, sabi nga diyan, pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gagawin mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang ating Panginoon, kumbaga isa siyang magpapalayok na gumagawa ng obra maestra mula sa putik. Kung wala ang Diyos, wala ho tayo. Di ba po? Kumbaga, hindi natin makakamit kung ano man ang meron tayo o ano man talino meron tayo o talento kung hindi yan ipinagkaloob sa atin ng Diyos.
Siya ay may magandang plano para sa ating buhay sa kabila ng lahat ng ating mga pagkukulang at maling desisyon sa buhay. Sino dito ang hindi pa ho nagkamali? O sa pagplaplano, yung plano mo parang ang layo dun sa goal mo. Di ba po? Halos lahat naman ho tayo rito may mga pagkakamali. Natatandaan ko po, nung bata po ako, ang plano ko ho talaga maging US Navy. Kasi ilan ho sa mga tsuhin ko, US Navy. Somehow nagkaroon ka ng mindset nung lumalaki ka na pag nasa Amerika, masaya ang buhay. Pag nasa Amerika, maganda. Bakit? Puro imported eh. Kaya lang naisip ko, pag nandun ka na sa Amerika, hindi na imported yun. Kaya lang naman naging imported kasi nandito sa Pilipinas. At ngayon ko napagtanto, Lord, thank you. Bakit? Kasi pag umuwi po yung ate ko, umuwi yung mga kamag-anak namin at nagbabakasyon, lagi nilang sinasabi, mabuti nga kayo dito sa Pilipinas eh. May kasambahay. Lumaki yung mga bata na may kasama kayo. Nakikita ko nga yung mga pinopost nyo, pag Sabado, kung saan kayo nagpupunta. Mga taga-Amerika yun. Ngayon, masasabi ba nating mapalad sila kasi nandun sila? Kaya minsan nakakatuwa, no, para masabi mo, Lord, kaya pala hindi mo niloob na mangyari yung ambisyong kong yun kasi ito yung plano ni Lord. Hindi ko sinasabi na eksaktong ito yun. Pero kahit papano, unti-unti, sa habag at grasya ni Lord, na-align tayo dun sa kanyang plano. Nakakalakad tayo patungo sa kanya, nagiging matuwid tayo kay Kristo. Pangalawa, alam ng ating Panginoon ang ating saloobin, ang pinakamalalim na anyo ng pagpapalagayang loob. Sabi nga kanina, di ba po? Sabi dito, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Dito kinuha yung kantang Salamat Panginoon eh. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Verse 4, di pa ako umiimik. Take note ha. Hindi pa daw tayo umiimik. Yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Kaya yung mga kalalakihan na may lihim sa asawa, makalusot man tayo, mailihim man yan natin sa ating mga misis, hindi ho natin maililihim sa Diyos yan. Sa mga negosyante rito, ito na naman, renewal na naman ng mga business permit. Lalakad ba tayo dun sa katuruan, sa katwiran ng Diyos? O dadaan na naman tayo sa dating daan na alam natin na hindi ikalulugod ng Diyos? Magbabayad ba tayo ng tamang buwis o hindi? Sa mga empleyado, nung nag-a-apply nga tayo, di ba, kulang na lang, sabihin natin doon sa nag-interview, Sir, ma-hire nyo lang ako, gagawin ko lahat. Tapos nung na-hire, ikaw yung numero unong nagre-reklamo. Ano ba naman yan? Ang hirap naman dito, daming utos, di pa nga tapos tong ginagawa, utos na naman. O lalakad ulit tayo doon sa daang matuwid patungo sa Diyos. Na kaya mo ginagawa yan, kaya mo pinagbubuti trabaho mo because out of gratitude kay Lord. Ginagawa mo yan kasi para kay Lord. Pinalalago mo yung negosyo mo kasi para kay Lord, hindi sa pansariling kapakanan. Kasi nga, damo na lumalago negosyo mo, marami ka nagiging empleyado, ikaw ang nagagamit ng Diyos para maging daluyan ng pagpapala sa iba. Amen? Pangatlo, itinalaga o inihiwalay tayo ng Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang may generic o one-size-fits-all na pagtawag po or plano para sa ating buhay. Sabi po sa verse 16 ng awit, ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitig sa aklat mo na talaan,
Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Kasi kung alam ho natin kung hanggang kailan ho tayo, baka magulat na lang ho tayo yung mga kapatiran o mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin na kasama natin dito, biglang nagdatingan. Tapos magulat na lang tayo, kaya pala siya nagsimba, kukunin na siya ni Lord kinabukasan. Kaya nga, di ba, pag kami nawawala sa mahal natin sa buhay, di ba, doon minsan yung pagsisisi. Bakit? Kasi hindi ko nasabing I love you eh. Nauna, pagtaasan ko pa siya ng boses, kung alam ko lang nagagraduate na siya, sana niyakap ko na siya. Hirap nun, ano? Andun yung pagsisisi. Pero purihin ng Panginoon kasi, pag tayo tinalaga ng Diyos, may plano ang Diyos sa kalatag na. Ang problema, kung saan kasi tayo tumitingin. Sino po nagdadrive dito? Sa mga kababaihan, may mga nagdadrive din. Pwede ba tayong magmaneho patungo sa ating pupuntahan ng madalas o matagal na nakatingin sa side mirror? Kuya Boyet, di ba, nagmamaneho ka rin? Pwede ba yun? Habang nagmamaneho ka, nakatingin sa side mirror? Do you think makakarating ka sa panaroonan mo? Baka hindi ka na makarating. Bakit? Kasi maaksidente ka. Dapat, diretso lang. Kung ano yung goal mo, kung ano yung destination mo, doon lang tayo titingin. Yes, paminsan-minsan kailangan mo tignan, di ba, pag mag-change lane, or may nakaharang sa harapan, may hazard, kailangang iwasan, saglit, pero balik uli. Patungo sa pagtawag ng Diyos. At yung huli, hinirang, sinadyang inilagay ang isang tao sa isang tiyak na posisyon ng may otoridad. Sino ba ang may authority? Di ba ang ating Diyos Ama? So siya ang naglalagay sa atin. Sabi po sa aklat ng Juan 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ang ating Panginoong Hesus ang nagsasabi dito, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Ang mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus ay itinalaga bilang mga ministro. Sa ibang samahan o reliyon, pag tinawag ang ministro, parang ngayon yung sinasabi nilang pastor. Alam niyo po ba yung word na ministro, or sa English, ministry, ang ibig sabihin po niyan, service. Service to God. Hindi ho pastor lang ho ang ministro. Lahat ho tayo, ministro ho tayo sa Diyos. Kasi pinili tayo ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Sa anong paraan? Maraming paraan. Siyempre, ang ultimate goal dyan, makapag-disciple tayo, maipahayag natin ang salita ng Diyos. Na hindi lamang yan manatili sa atin. Sabi po sa 2 Korinto 5:18-19, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. Take note ha, at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. Diyan magaling si Taning ipaalala sa iyo yung mga pagkakamali mo pag dumarating ang panahon na talagang ikaw nakatuon na, gusto mo nang mamuhay ng matuwid kay Kristo. Sasabihin niya, yang ka na naman. Dati mo na naman ang ginagawa yan. Okay lang yan. Nakalusot ka nga ng mga nakaraang taon eh. Hindi ka nga nabisto nung misis mo. Hindi ka nga nabisto nung boss mo eh. Hindi ka nga nabisto nung mga customer mo na dinadaya mo sila. Tapos ngayon, mahirap lumakad na matuwid. Ang hirap kumuha ng business permit. Pipigain ka ng pipigain dyan. Hanggang sa bandang huli, magbibigay ka din naman. Di ibigay mo na ngayon. Diyan magaling si Taning. Pero anong sabi diyan?
at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, ang Diyos ho natin, hindi ho nanunumbat. Tayo, normal ho sa atin yan eh. Hindi, walang problema. Nakakaluwag-luwag tayo. Sige, hindi. Kapatid, okay lang. Tapos, nung ikaw yung may kailangan, nagkataon naman, yung kapatid mo na tinulungan mo, wala pa rin siyang kakayahan na tulungan ka. Ilang beses kong tinulungan yan. Ngayon lang ako hihingi, hindi pa ako napagbigyan. What if ganun kaya Diyos natin? Baka mag-uumpisa ka palang humakbang patungo sa Kanya, baka siya na yung nagbla-block. Do you think magpapatuloy tayo maging matuwid kay Kristo? Hindi. Pero purihin ng Diyos, hindi ganun ang Diyos eh. Mapagpatawag at mahabagin ang Diyos sa atin. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Kaya, goal natin for this year ay maging matuwid kay Kristo, maging mapagpakumbaba, tumungo sa ating Panginoon, iwaksi ang kasalanan at patuloy na dumulog sa Diyos o dumalangin sa Diyos. Ano po yung pangalawa? Mga pangako ng Diyos, yan ang magpapalakas sa atin upang tayo ay magpatuloy. Sabi po sa verse 6 to 7, ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magiging magaling na tagapagsalita, bata pa ako. Subalit ang sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa, pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin. Si Jeremias po ay may pagtutol. Sabi ko nga, sa panahon natin ngayon, pwedeng dalawa yung perspective na yan. Pagtutol kasi ayaw niya, or somehow, andun yung pagtutol kasi alam niya sa sarili niya kung ano ang kanyang kakayahan. Iba ho yung ayaw mo sa alam mo yung kakayahan mo. Somehow, andun yung pagpapakumbaba kasi alam niya bata siya. Lord, makikinig ba sa akin yung mga haring yan? Bata ako eh. Pero sinabi doon, huwag mong sabihing bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin. Siya ay isang kabataan, ngunit sinabi ng Diyos na siya ang kanyang magiging kakayanan. Ibig sabihin, ito yung mga pangako, di ba, pang hindi natin kaya, lagi natin sinasabi, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi kung didepende tayo sa ating pansarili, hindi ho natin talaga kakayanin. Walang makakapigil sa Kanya. Yan ang plano ng Diyos. Yan ang pagtawag sa iyo. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos. Panghawakan natin yung mga pangako niya. Ang Diyos ay gagawa at magsasalita sa pamamagitan niya. Kung saan man ho tayo itinalaga ng Diyos, kung pagtawag sa atin, Diyos ang kikilos. Pag dumepende tayo sa sarili nating kakayanan, tiyak, hindi ho mapangyayari yan. Bandang huli, mabibigo tayo, tapos, lalayo na naman tayo sa Diyos. Ang buhay Kristiyano, isang karera ho yan eh. Pero hindi yan yung sprint. Hindi yan yung 100-meter dash. Hindi yan yung 200 o 400. It is a marathon. Malayong takbuhin. Depende ho yan kung ano ang plano sa atin ng Diyos. Pwede kasing maiklian lang. Di ba yung pinakamabilis na tao, si Usain Bolt? 100 meters, 9 seconds. Hanggang ngayon, nung last Olympics, hindi pa ho nabe-break yun eh. Muntik lang, muntik. Pero until now, siya pa rin ang pinakamabilis na nilalang na tao. Pwedeng ganon ang maging buhay Kristiyano natin. Pero majority sa atin dapat maging focus lang, parang marathon, pacing, pwedeng may nauuna, pero mahaba pa ang takbuhin, dire-diretso lang tayo. Huwag kung saan tayo titingin, focus lang tayo sa goal. Ano yung pangatlo? Presensya ng Diyos. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat kasama mo at iingatan kita.
tinawag tayo ng Diyos sa kanyang gawain. Andon ang pag-aalinlangan, pero ang sabi sa atin ng Diyos, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo, iingatan kita. Akong si Yahweh sabi nito. Pagkatapos, inunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi, at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ang pinakadakilang pinagmumulan ng pagtitiwala ni Jeremias, iyan ang pangako ng Diyos. Huwag kang matakot, ako'y kasama mo at iingatan kita. Meron na ho bang taong nakapagsabi ho sa inyo niyan? Sa akin ho, meron ho yung pinsan ko, nakatatanda sa akin, sa Pampanga. Punta kami kina Pastor Lito. Bata pa ho ako noon, I think grade 3. Sabi niya, tara, ikot tayo dito. Nung nakita namin, may mga aso, yung ate ko po, tumakbo na pabalik ng bahay. Ako, hinila niya ako. Sabi, huwag ka nang ako bahala sa'yo. Dadaan tayo, kilala ko yung mga asong yan. Lo and behold, iniwan ho ako. Kasi binalikan niya si Sister Ellis. Ako naiwan dun sa halaman. Nagtago ako dun sa bungkus ng puno ng santan. Akala ko naman, dahil hindi ako nakikita ng aso, hindi ko alam, yung aso magaling ho pala yung pang-amoy. Nung tumalikod yung aso, ang ginawa ko, haripas ako ng takbo pabalik. Grabe, punit ho yung short ko eh. Tapos, good thing siguro medyo, alam niyo yung parang sa cartoon, tuwing kakagat na yung aso, gumaganon yung puwet ko. Ganun. Pagbalik ko ng bahay, punit ho yung short ko. Tapos yung pitan ko po may konting parang gas-gas. Hindi naman ho bumaon. Eh di ba nung araw, wala yan, gas-gas lang yan. Bawang please. Nilagyan lang ng bawang. O tapos mertiolet. Alam niyo po yung mga bata mo, hindi nyo nakatala yung mertiolet. Mertiolet, okay na. Purihin ng Panginoon, hindi naman ako na-rabies. Tao kasi yung nangako, nabigo. Pero to, Diyos ito yung mga pangyarihan sa lahat. Sabi, huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Ang pinakadakilang pinagmumula ng pagtitiwala ni Jeremias, ang buong kasaysayan, ang presensya ng Diyos ay palaging kanyang pinakadakilang katiyakan sa kanyang mga tao. Ang mga halimbawa ni Moses, alam naman natin, di ba? Moses, biro, ang dami mga Israelites sa kanyang iaalis doon sa Ehipto. Pero naging tapat ang Diyos sa kanya. Gayun din naman si Gideon, libo-libo kalaban. Pero napagtagumpayan nila. Bakit? Kasi hindi siya iniwan ng Diyos. Kasama sila ng Diyos. Iningatan sila ng Diyos. Napakarami pa hong mga Bible characters na talaga magpapatunay na ang Diyos ho natin kasakasama ho natin. Ang buhay na ito ay isang larangan ng digmaan. Ngunit bago pa man tayo tumungtong sa larangan ng digmaan, nariyan na ang ating Panginoong Hesus. Napagtagumpayan niya na lahat yan. Kapag dumating ang oras na umalis tayo sa larangan ng digmaan, ano yung larangan ng digmaan? Yung sa mundo na ating kinikilusan, tayo ay papunta sa ating Diyos. At makakasama na natin siya magpakailanman. Sana dumating talaga yung time na yun, pag dumating pagtawag sa atin, alam natin doon ang tungo natin. Marami sa mga pahayag ni Jeremias ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa maraming iba pang mga bansa. Sa panahon natin ngayon, sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, magagamit tayo ng Diyos para wasakin, sirain at ibaksak ang maling pag-iisip at maling pananaw ng mga tao sa mundo. Social media, sa news, nakita nyo naman po yung mga nagmak sa ating Panginoon. Hindi natin masabing coincidence, pero marami na nung unang panahon pa na yung mga yung parang nambastos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nakita naman ho natin kung ano ang sinapit nila. Mga espiritual na hadlang na itinakda ang kanilang sarili laban sa katotohanan ng Diyos.
Ang banal na Espiritu ay kumikilos sa pamagitan ng mga ordinaryong tao na tinawag ng Diyos. Ordinaryong taong katulad ko, katulad mo, katulad nating lahat. Ordinaryo, wala naman ako nakitang may pula dito, yung special eh. Ibig sabihin, ordinaryo. Ano man yung ating katayuan ngayon, ordinaryong tao pa rin ho tayo. Kumikilos sa atin ang banal na Espiritu at tinutulungan tayo upang matuwid kay Kristo. Upang mabuo natin ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesus, upang tulungan silang maging higit na katulad niya. Hindi lamang tayo magiging isang ligtas na Kristiyano, bagkus tayo ay gagamitin ng Diyos upang matulungan natin ang iba na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Napakaraming tao ang nagiging ganoon dahil sa kanilang pinagtutuunan ng pansin. Pagpapakumbaba. Yung iba kasi nagiging mapagmataas. Ay, kaya ko to. Mayaman naman ako eh. May isang akong artista, siguro napanood niyo po yung si Mel Gibson. Nasunog yung tahanan niya. Pero sabi niya, material na bagay yon, kay Lord naman galing yon, so anytime pwedeng kunin ni Lord. Pero nakakatuwa yung kanyang perspective, kasi sabi niya, I think nire-ready lang ako ng ating Almighty God sa something na mas maganda. Kasi yung iba, di ba, parang lugmong-lugmo na dahil milyong-milyon dolyares yung nawala sa kanila. At tong mga taong to, yung nagmamataas sa Diyos, yung lagi nilang tinitignan yung mga kaparaanan na alam nila na yun ang dapat gawin. Tayo iba. Dapat ang tinitignan na natin yung kaparaanan ng Diyos. Ang tinitignan na natin yung kalooban ng Diyos, hindi yung ating kalooban. Dapat lumalakad tayo sa mga matataas, yung mga mapagmataas, lumalakad sila sa katigasan ng kanilang mga puso, namumuhay ng makasarili. Last Bible study, yan po yung napag-aralan po natin. Nagbibigay kasiyahan sa sarili upang pasayahin ang sarili sa halip parangalan ang Diyos. Ano pa po yung minsan naging katangian ng mapagmataas? Siyempre, ang Diyos, yung Diyos-Diyosan, sumusunod sa mga ibang Diyos. Kasama na ho dyan ang pag-idolo o pagsamba sa pera. Kasiyahan. Bakit? Mas masaya dun kaysa magsimba, boring. Mas masaya dun sa pupuntahan ko kaysa umattend ng prayer meeting. Mas masaya dun kasi ganito dun, may inuman dun, daming kainan. Basta masaya dun kaysa umattend ng Bible study. Nagiging tayo, parang natatali tayo dun sa tagumpay na pwedeng ibigay sa atin. Nasisilaw tayo sa kasikatan na pwedeng ibigay sa atin ng ating gagawin. At higit sa lahat, bilang Kristiyano, ito yung nakakatakot kasi Kristiyano na nga tayo, pero dumidepende tayo sa ating kakayahan. Parang nagiging do-it-yourself Christian. Hindi na ako makikipag-fellowship kasi, nagpre-pray naman ako lagi. Hindi na ako attend sa church. So, naman, napapanood ko naman online yung mga Sunday service. Sa parehong paraan, binibigyan tayo ng Diyos ang kakayahang magmahal. Binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahang pumili. Nasa atin ang pagpili. Maging kapaki-pakinabang sa Diyos sa taong ito, o kaya naman walang silbi sa Diyos. Sabi po dito sa 8 Gs, ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian upang sila'y bunutin at ibaksak, waksihin at itapon, itayo at itanim. Purihin ang Panginoon. Sabi nga po sa Jeremias 13:11, kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit na panloob, gayon din ang nais ko sa mga taga-Israel at taga-Juda, na sila'y kumapit sa akin ng mahigpit. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang at sayo'y at gayo'y papurihan nila at parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang
sumunod sa akin. Sa aklat po ng Deuteronomio 30, 19-20, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay na matagal sa lupa. Ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. So ito ho pala ang sikreto para magkaroon ho tayo ng mahabang buhay dito sa lupa. At last, Juan 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, purihin ng Panginoon. So, recap po tayo. Sabi po dito, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayo'y kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kaya sa taong ito, matuwid kay Kristo, ito ang ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Maging kapakipakinabang sa Diyos. Lagi nating alalahanin ang pagtawag ng Diyos sa atin at panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. At higit sa lahat, ang presensya ng Diyos ay lagi nating kasakasama. Emmanuel, God is with us. Sige po, tayo po ay tumayo at manalangin. Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga salita mo na nagbibigay paalala sa amin na bilang mga anak mo at lingkod mo sa taong ito, Panginoon, na maging matuwid kay Kristo, isang hangarin namin, Lord, na maging pakinabang sa iyo, Panginoon. Nadalangin namin anuman ang mga mabubuting bagay na aming nagawa sa nagdaang taon, patuloy po namin itong magawa at higit sa lahat, ang mga bagay, Lord, na aming mga pagkukulang sa mga nagdaang taon, tulungan niyo po kami at kahabagan na ito ay aming maiayos, maging tuwid ang aming pagtungo sa inyo, Panginoon, sa tamang landas, Panginoon, na makapagbigay kaluwalhatian at karangalan sa inyo, na makita, Panginoon, ang mga aral mo sa aming buhay. Patuloy, Lord, na aming panalangin na hindi kami didepende sa aming mga kakayahan. Pinakita mo sa iyong salita ang mga buhay ng mga nauna sa amin, kung paano nyo po sila itinalaga, kung paano nyo po sila iningatan, kung paano nyo po sila tinulungan upang magampanan po nila ang pagtawag nyo po sa kanila, Panginoon. Gayon din po kami, Panginoon, anuman ang magkakaiba man po, Panginoon, ang pagtawag nyo sa amin, pero isa lang po, Panginoon, ang hangarin niyo po sa amin na magkaroon po ng buhay na kasiyasiya at walang kapintasan sa pamagitan po ng aming Panginoong Jesus. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Sa lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Yes, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Tayo po ay manalangin. Yes, O Lord, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Lord. Napakabuti po ninyo sa amin, O Lord. Alam po namin, O Lord, na ang dami po ninyong biyaya na pinagkakaloob sa bawat isa. Maraming salamat po, O Lord, sa spiritual blessings, physical blessings, and then financial blessings, O Lord.
Alam po namin, O Lord, na kayo po ang nangunguna sa amin sa araw-araw. Kayo po ang nagpapagaling, O Lord, sa amin po mga sakit karamdaman. At kayo rin po, O Lord, ang nagbibigay po ng aming kabuhayan, O Lord. Panalangin namin, O Lord, na patuloy po ninyong pagyamanin ang aming mga kapatid na may mga negosyo, O Lord. Panalangin din po namin, O Lord, na sa aming mga kapatid na naghahanap po ng kanilang trabaho, ay tulungan po ninyo sila para sila po ay maging daluyan din po ng inyong pagpapala at makapagbigay din po sa iyong bahay-sambahan, O Lord. Lord, sa papasok na linggo, O Lord, kayo lamang po ang aming lalapitan. Alam po namin, O Lord, na marami pong challenges na aming kakaharapin. Panalangin namin, O Lord, na kayo po ang manguna sa amin sa araw-araw. Panalangin din namin, O Lord, na ang aming po mga kaloob na ito ay patuloy po ninyong naming magamit sa pagpalaganap na inyong salita at nang sa ganun po, O Lord, ay makakala pa ng mga kapatiran sa aming simbahan. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan na inyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. Your grace is enough. I see your grace is enough. Your grace is enough for me. Ngayon po ay dadako tayo sa pagbati sa ating mga magbe-birthday na kapatiran. Sa January 19, si kapatid na Sky Elron Francisco. January 24, Sister Midori Kuroko.
Sa January 25, Sister Cora Abside at Sister Bioli Aconya. Sa wedding anniversary naman, happy birthday, hindi pa pala. Sa anniversary, si January 21, Brother David and Sister Wendy Melendez. Kung may mga magdaraos na hindi natawag, wala sa record, ay pwede rin pumunta sa harapan at ipapanalangin tayong lahat. Lahat po na natawag ay ipapanalangin tayo ng ating kongregasyon. Ay, panalangin po natin sila. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran namin nagdaraos at magdaros ng kanilang birthday at wedding anniversary po, Panginoon. Dalangin namin po, Panginoon, na ang nakatayo sa harapan po, Panginoon, ay inyong pagpalain, bigyan ng masaganang buhay. Higit sa lahat po, Panginoon, tulungan niyo sila po, Panginoon, tumatag sa buhay espiritual nila. At dalangin din namin po, Panginoon, na tulungan niyo sila makapaglingkod sa ating iglesia. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay. Naway samahan po niyo sila sa kanilang lakbayin, patungo po, Panginoon, na nag-aantay sa inyong pagbabalik. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Sa susunod na January 26, ang ating presider ay si Sister Jane Palomar. At ang ating tithes and offerings ay si Sister Jean Palomar pa rin. At sa flower bringer ay si Brother Andrew Bisda. Tuloy ang ating mga Bible studies tuwing Wednesday ng 7 to 8 ng gabi. Ang ating prayer meeting ay patuloy na ginaganap tuwing umaga, 5 to 6 ng umaga, at sa gabi ay Friday, Saturday, Monday, 8 hanggang 9 p.m. At kung may mga panalangin tayo, ay pwede nating ilapit kay Sister Amy bilang ating prayer ministry head. Sa ating couples night ay iano ng ating pastor, Melvin D. Sumbisda. At ngayon pa ngayon din ay akit na rin siya para sa ating closing prayer. Amen. Purihin ang Panginoon. Brother Vic Soriano. Purihin ang Panginoon, talagang buong-buo po yun. Melvin Dison Bisda. Ayan, muli po, paalala po sa February 16, ang ating Peace of Harvest Christian Ministry Couples Night. So lahat po ng mga couples dito, mga mag-asawa, kayo po ay ating inaanyayahan para po sa ating, kumbaga ito na ho yung iset natin na date sa ating sa mga kalalakihan, sa mga misis ho natin. Ito na ho yung iset natin na date. February 16, this is Sunday. Definitely dinner po iyan. Yung further details are to be announced. Hindi ko po sasabihin sa inyo kung saan sa High Rise Grill. Secret lamang po. Buffet po tayo ngayon. Amen po ba? So kaya yung mga kalalakihan, kaya ganun ho kaaga natin to ina-announce. Siyempre kailangan magtipid tayo. I-date natin yung misis natin tapos kasama pa natin yung mga kapatiran ho natin na couples din dito sa Peace of Harvest. At hindi lamang po iyan sa couples po, yung mga biyudot biyuda. Iniimbitahan din po namin kayo. Malay nyo. Tayo, ang hilig natin sa mga what if, Ibig sabihin, parang magkasama-sama dahil si Diyos, ang ating Panginoong Hesus naman ang inyong kaaliwan. Simula nung graduate ang inyong kabiyak. Amen po ba? So muli, February 16, tama ba? Ito lang yung natin. February 16, Couples Night. Sa atin lang, sa High Rise Grill, buffet. Mima, sama ka? Buffet yun. Magkano ang kailangan pag-ipunan per person?
Pag tinignan nyo ho, ang presyo ho doon 650. Pero purihin ng Panginoon, ang galing ho nung taga-bargain ho natin doon eh. Mapapababa po yan. Siguro per person po, so mga kalalakihan na, mga 800 ang i-prepare ninyo. Kasi yung pag nag-biking so tayo, mahina ho 1,000 doon eh. Yung 800 ninyo, dalawa na kayong mag-asawa. Di ba po? O, di ba, purihin ng Panginoon, God will provide. Tatrabahuhan natin yan. Bakit? Magandang hangarin eh. Para ma-date naman natin si Macy's. Amen po ba? So, ulit magkita-kita po tayo sa February 16. So, siguro by next week, i-announce na po iyan ng ating organizer kung kanino tayo magpapatala. Pero sabi ko nga, advance call na to. Ngayon na pala, ayan, magpatala na kayo kay Sister Crisel kung kayo ay attend. Okay? Sister Crisel, lista mo na kami. Secret lang natin to, i-date ko si Sister Jing ng Feb 16. Sa atin lang, pakitala mo na kami. Okay po, muli, paalala po sa mga couples, tsaka po sa mga byuda, magsama-sama po tayo na may guest speaker po tayo, yung president po ata ng Marbal. At nag-confirm na po kay Pastor Archie. Kaya po rin ng Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Hallelujah, Lord. Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa natapos na gawaing ito. Patuloy, Lord, na kami ay inyong sinamahan at patuloy na pinangunahan, Panginoon, upang ang gawaing ito ay maging matagumpay. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo na patuloy, Lord, na nagiging gabay namin sa araw-araw, Panginoon. Kaya, Lord, sa linggong paparating, Panginoon, patuloy ang aming pagsusumamo. Nabigyan niyo po kami ng bakod ng pag-iingat mula po sa aming pamilya, sa lahat po ng mga kapatiran sa Peace of Harvest Christian Ministry. Gayon din, Panginoon, patuloy din po namin ipinapanalangin ang aming mahal na pastor at ang kanyang may bahay na sa kanilang pag-uwi. Pagbalik dito sa Pilipinas, mula po sa Australia, Panginoon, nandoon ang bakod at traveling mercy, pagkakalob niyo po sa kanila. At patuloy, Lord, na sa buong linggo, magampanan po namin ang aming mga tungkulin bilang mga anak mo, mga lingkod mo. Patuloy kami makapamuhay na matuwid kay Kristo sa habag at grasa niyo, Panginoon. Mawaksin namin, Panginoon, ang mga kasalanan. Patuloy, Lord, na kami mamuhay araw-araw, Lord, na may pusong mapagpakumbaba. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy ang aming personal na relasyon sa inyo sa pamamagitan, Panginoon, ng panalangin. Kaya Lord, sa aming pansamantalang pag-iwa-iwalay, patuloy po namin pinangahawakan ng salita mo sa aklat po ng bilang 6:24-26, na mapangyari po ito sa aming buhay, sa aming bahay-sambahan, sa Peace of Harvest Christian Ministry. Mapangyari po ito sa pangalan ni Jesus sa buong Pilipinas at sa bansang Israel. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat at pagsusumamo sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God, tapos na po tayo sa ating gawain. Isa pong mapagpala sa ating lahat. Muli po tayong umawit bago po tayo lumabas ng ating iglesia. As we come into your presence, we remember every blessing that you poured out so freely from above. Lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we've come to give you thanks for all you've done. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom.
because of your love. Isa pong magandang umaga sa ating lahat. Magkamayan po tayo and see you next Sunday. God bless you, church. We remember every blessing that you poured out so freely from above. Lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we've come to give you thanks for all you've done. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up in songs of freedom. Forever we're changed because of your love. We're forgiven because of your love. Our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. Hey, because of your love. We're forgiven because of your love. Our hearts are clean. We lift you up in songs of freedom. Forever we're changed because of your love.